maganak, matuwa, Panginoon, sa ginagawa mo, Panginoon, sa bawat isa, O God. Kaya't Lord, tanging sa iyo lamang, Panginoon, wala nang iba. Oh, tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Pasagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Tunay na pagsamba. Oh, Jesus. Tunay na pagpapakumbaba. Oh, basagin mo, Diyos. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. awitin po natin nagmumula sa ating puso. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Naririnig mo, Panginoon, ang tinig ng bawat isa, Panginoon Jesus, magaling ka. Patuloy po kami lumalapit sa iyo. Tunay na pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Patuloy kami Basagin sasambahin, mo, Panginoon. Panginoon, Patuloy kami ang magpapakumbaba sa iyo, puso Panginoon. kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Ulitin po natin. Tunay na Pagsamba, Salamat, Panginoon. tunay na Salamat po, pagpapakumbaba. Basagin mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoon Jesus, magaling ka. Oh, Panginoon. Panginoon Jesus, maghari ka. Salamat po, O Diyos. Salamat ka. Tunay ngang napakabuti mo, Panginoon. Patuloy niyo pong pagharian, Panginoon, ang puso namin, Panginoon. Ang aming isip, Panginoon. Oh, hallelujah. Sabi, Panginoon, Lord, ano man, Panginoon, ang aming pinagdaraan, pagtungo namin, Panginoon, sa lugar na to, Panginoon. Paglabas namin sa gate na yan, Panginoon, Lord, tinanggal mo na, Panginoon, ang mga bigat na aming mga dalahin, Panginoon. Kaya't Lord, salamat, Panginoon. Sa inyo namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at patuloy ka namin sasambahin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hawakan mo nga sa kamay yung katabi mo. Yung nandun sa likod, yan, hawakan mo. Tigisa lang, wag yung tatlo. Hawakan yung katabi mo. Tapos, dalhin mo siya dito sa harap. Dito. Sige. Yung mga nasa likod dyan. Dalhin mo dito. Yan.
dito tayo sa harap para makasayaw kayo. Amen! Nasasabik ba tayo sa presensya ng Panginoon? Nasasabik ba tayo? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Panginoon! Thank you, Jesus! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, Nananapig, Amen! nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Hey! Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig. Nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Hey! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapig na makita muli mong pagbisita. Oh, hallelujah! Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig. Nananabik na makita ka. Nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Oh, hallelujah! Sayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon! Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Hey! Purihin natin ang Diyos! Oh, hallelujah! Muli! Sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananapig na makita muli mong pagbisita.
sa iyong presensya, O God. Amen! Hallelujah! Patuloy ka namin pupurihin at aawitan, Panginoon. Dahil karapat dapat kang papurihan, O Panginoon. Yun naman, Panginoon, ang dahilan bakit kami nabubuhay, Panginoon. Is to worship you. Is to glorify your name, O Jesus. Yes, God. Oh, hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggang katapatan sa buhay ko, Sa buhay ko, lagi mong laan. Narito, Diyos, narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ang ngayon magpakailanman, O Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, magpakailanman, O Diyos. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo at kapangyarihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin, pupurihin ka sa awit,
Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O kadakilaan mo, Diyos, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Diyos, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, tunay kang dakila, O Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, salamat. Salamat, Panginoon. Tunay nga wala kang katulad, Panginoon. Tunay kang dakila, O Diyos. Hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po, patuloy po natin luwalhatiin ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. You are worthy, O God, worthy of our praise, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. To God be the glory po. Manatili po tayong nakatayo and let's feel the presence of our Lord God. Let's open our Bible to 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Verse 13. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. Verse 15. But as he which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Last verse, verse 16. Because it is written, be holy for I am holy. Let's praise our Lord God for his words. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Okay na po yung ating computer. Brother, okay na? Purihin ng Panginoon. Salamat. Thank you, brother. Salamat po. Praise God.
Ngayong September, unang linggo ng ating ng buwan ng first Sunday of September, iba na po ang ating topic. Tayo po ay mag-aaral patungkol po sa calling, sa pagkatawag, calling. Deeper still in our calling. Praise God. Kanina po, ang ating verse ay patungkol po sa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Patungkol po ito sa panawagan ng Panginoong Diyos. At hindi po ito ay originally salita ni Pedro, kundi ito po ay reaffirmation. Kanya lang po uling gustong i-affirm, gustong patunayan na ito ang salita ng Diyos at hindi ito nagbabago. Panawagan na tayo ay maging banal, mga kapatid. Dahil kung makita lang natin at maunawaan ang kabanalan ng Diyos, seeing and understanding His holiness will change us and the way we live forever. Ganun po kapangyarihan ang pagkatawag sa atin ng Diyos na maging banal tulad niya. Praise God. A call to be holy. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sariling akin, Panginoon, hindi ko po ito kaya, Panginoon, na maipaliwanag. Ngunit salamat na sa amin ang banal na Espiritu Santo at siyang magdadala sa amin sa pagkaunawa ng mga salitang ito o ng mga mensahe mo ngayong umaga. Panginoon, wala pong ibang marinig ang aming mga kapatid, kundi ang salita mo lamang. Salita na maglilinaw ng panawagan mong ito sa bawat isa sa amin. At Lord, hipuin mo ang aming mga puso. Bigyan mo ng linaw ang mata ng aming pangunawa, ang mata ng aming mga puso, Panginoon, upang maunawaan at makita namin ang kagandahan ng pagkatawag mo ito sa bawat isa sa amin upang maging banal. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. A call to be holy. Ang tanong po, does the Bible really called us to be holy? Kayo po ba'y naniniwala na tinawag talaga tayo ng Diyos para maging banal? Amen. Amen. Kasi, ang katotohanan tayo ay banal na. Hindi tayo nakikita ng Diyos sa ating mga sarili, kundi tayo nakikita niya sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi kung hindi, wala tayong karapatan na makibahagi ng anumang bagay ng patungkol sa Diyos. Kung kasalanan pa rin ang nakikita sa atin, mga kapatid, ng Diyos, ay walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa at gagawin para sa Kanya. Pero ang nakikita niya sa atin ay ang isinuot, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo na paglilinis sa ating mga kasalanan. We are now the righteousness of God in Christ Jesus dahil sa Panginoong Jesus. Hindi po sa kanino paman o hindi sa ano pamang meron tayo, kundi ito po ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At habang nandito po tayo sa lupa, kailangan pong magkaroon ng makatotohanang manifestation
ang kabanalan na yon sa ating mga buhay. Okay? So, pag-aralan natin ngayon. Praise God. Tulungan tayo ng banal na Espiritu Santo. Does the Bible really called us to be holy? Kung ang sagot niyo po ay yes, nasa tama po tayo. Yes, the Bible explicitly and repeatedly calls believers to be holy. Ang Biblia ay tahasan o malinaw, ano po, o direktang tumatawag sa atin at paulit-ulit, no, explicitly tahasan, ano po, o kaya malinaw o direktang tumatawag sa atin ng paulit-ulit na tayo dapat magiging banal. This command is rooted in the character of God who is holy. This is the key theme throughout both the Old and New Testament. Ito po yung pangunahing tema ng luma at bagong tipan na tayo po ay magiging banal. Okay? The basis of the command. Ano ang basihan ng utos na ito? The call for people to be holy is directly tied to God's nature. Hindi po ito dumaan kanino paman, kundi ito po ay directly tied to God's nature. Yung kalikasan ng Diyos na siya ay banal, doon po ito nag-ugat, mga kapatid. These instructions is repeated in Scripture. God sets His holiness as the standard for His people. Hindi po natin ito pwedeng palitan dahil ito po yung pamantayan o dapat pagkakakilala natin sa Diyos. God sets His holiness as the standard for His people. Pag sinabi nating standard, ito yung pamantayan ng Diyos. At kapag ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, wala na tayong pwedeng ikatwiran, yung mga pangpilosopong, mga pangangatwiran, kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun yung kanyang salita. At alam naman natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Buhay, makapangyarihan, parang apoy. Na kapag ito'y tinanggap natin, tutupok sa lahat ng mga kasalanan at karumihan sa ating mga buhay. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. So ito po yung pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, walang ano yung mga expression nyo, walang lalaban. No po? Sa salita ng Diyos. Sa Old Testament, God commands His people, doon po sa Leviticus chapter 19 verse 2. Hindi po ito ngayon lang na utos sa atin, kundi noon pa man nang tinawag na ng Diyos ang kanyang bayang Israel, ito kaagad. Mga kapatid, ito kaagad ang gusto niyang i-inculcate, itanim, isa-isip ng mga Israelita. You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Ako na inyong Diyos ay banal. This is a tall order. Para bang sa totoo lang po, hindi ito kayang i-absorb ng ating kaisipan. Hindi tayo makaka-relate. Ano ba to, Lord? Yung panawagan mong ito. Walang imposible sa Panginoon na sa atin ang banal na Espiritu Santo.
wala na pong itinatago ang Diyos sa atin. Maging ang mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya, hindi po ako mag-iimbita ng magsasalita dito sa susunod na linggo. I will still continue this topic, part 2. Lalagyan ko po ito ng part 2. Okay. This was a call for the Israelites to be separate from the surrounding nations and consecrated for God's purposes. Ito ay isang panawagan ng Diyos sa kanyang bayang Israel para to separate. Ibig sabihin, ibubukod nila ang kanilang sarili sa mga nakapaligid na bansa sa kanila. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, hindi sila maglalaho, kundi kakaiba ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga pananaw, ang kanilang mga pananalita, ang kanilang mga gawi. Kakaiba dahil susundin nila ang salita ng Diyos. Kung paano silang mamumuhay. Unti-unti po nating nauunawaan, mga kapatid, yung panawagan na ito ng ating Panginoong Diyos. Holiness is not a suggestion. Na para bang kung may problema ka, parang sasabihin ko sa'yo, palagay ko, sinasuggest ko sa'yo. Lumayo ka muna. Hindi po ito suggestion, mga kapatid. It's a calling. It's a calling. Sa New Testament, kanina doon sa ating binasa sa scripture reading natin, 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16. 15. But as he who called you is holy, so be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. In all your conduct, moral conduct o conduct. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin nito? Biblical holiness means being set apart from sin and set apart from God. Yung kabanalan na sinasabi ng Biblia, nangangahulugan na tayo po ay ibubukod mula sa kasalanan and set apart from sin and set apart for God. Para maibukod tayo para po sa Diyos. Sa kanyang mabuting plano at sa kanyang mabuting layunin. Separation from sin. Holiness means not conforming to the world's corrupt ways. Ito po yung napakatunog na mga salita ngayon, mga kapatid, corrupt, isinisigaw at ipinaglalaban ng mga rallyista sa television. Na-update ba kayo sa mga balita about corruption? Ano po, sa flood control? Doon lang ba talaga nangyayari ang corruption, mga kapatid? Ang sabi diyan, holiness means to not conforming to the world's corrupt ways. Hindi lang po pagnanakaw. It is a call to moral purity in all aspects of life. Pag sinabi pong corrupt ways or moral purity, ibig sabihin po sa ating kaisipan, akala nyo sila lang na mga nagnanakaw, ang mga corrupt. Kapag impure ang ating pag-iisip, corrupt yan, mga kapatid. Pag malaswa ang ating kaisipan, meron pa ba dito, mga kapatid, sa totoo lang? Gusto ko po kayong mapalaya. Are you still watching pornography? Mga kabataan,
Be honest. Sa akin, hindi ko kayo mahuhuli. Pero ang Diyos na banal, na tumatawag sa atin upang tayo'y magpakabanal, ay nakikita niya tayo. Wasakin niyo yung cellphone niyo. Kung yan po ang magdadala sa inyo sa impyerno. Mga kapatid, hindi nagbibiro ang Diyos. Hindi nagbibiro ang salita ng Diyos. Kung kayo po, kung tayo po, ay pinaglalaruan pa rin ng mga kahalayang pag-iisip, yan po ay corrupt. Hindi po yan naaayon. We are not aligning to the Word of God for us to be holy. Sa ating mga salita, itong ating bibig, sabi po sa Santiago, may sariling mundo, isang mundo sa ating sarili na pwedeng dalhin tayo sa impyerno. Dito nagmumula ang pagpupuri, pagsasamba sa Diyos. And if we're not watchful, if we're not surrendering our lives to God, itong bibig na ito, ang siya ring susumpa, maglalapas tangan sa ating Diyos. Remember Peter, sa bibig niya nanggagaling, "You are the Christ, the Son of the living God." Tinanggap po niya ang kapahayagan ng Diyos Ama. Pero nung bandang huli, I don't know that person. Hindi ko siya kilala, mga kapatid. Yan ang sabi ni Pedro. Dito lang ba natin kilala ang Panginoong Jesus? At paglabas natin, iba na ang sobra ng korupsyon ng lumalabas ng mga salita sa ating bibig. Do we deny Christ through our words? How about our actions? Yung ating mga magagaslaw, mga biro, para lang tayo main sa kanilang grupo. Hindi po masama yung nagpapatawa. Pero pag nag-compromise na tayo, yung ating mga salita, double meaning na, mga kapatid, you know? Kung paano siyang magsasalita, double meaning. Tawa ng tawa yung mga tao. Kasi they are after for entertainment. Gusto nilang maaliw. Gusto nilang pansamantala, mapalitan yung kanilang mga iniisip, na wiwili sila sa pakikinig. Meron po akong mag-asawang sabi niya, since lumaki ang kanilang mga anak, never po nilang pinapayagang manood. Baka may kamag-anak po dito. Bigla na lang ako hulihin dito. Mga kapatid, sabi ko, saludo ako sa mag-asawang yon. Because they knew, alam nila, na hindi po magandang impluensya. So, pag sinabing holiness, yung sinasabi ni Pedro dito, separation from sin. Holiness means not conforming to the world's corrupt ways.
It is a call to moral purity in all aspects of life, meaning we need to be holy in our thoughts, we need to be holy in our words, we need to be holy in our actions. Because God's holiness reacts against all impurities. God is holy. There is no statement in the Bible which is more demanding than this. God's holiness means He is totally committed to goodness and is at war with evil. Ganyan po ang ating Diyos. Hindi siya nagbibiro, mga kapatid, at hindi niya kino-compromise ang kanyang pagkabanal. And we need to be thankful. We need to worship God for who He is. Holiness means consecration to God. Pagtatalaga sa Diyos. Itong mga definition na ito, mga kapatid, tingnan natin at mamaya sasabihin natin na ito yung basihan ng pag-utos, yung utos ng Panginoon na kung bakit tayo kailangan maging banal. Because He is holy, Consecration to God. 1 Peter chapter 2 verse 9. Consecration means dedicating our lives. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Into His, akyat mo, into His, ano yun? Ang dugtong nun. First Peter chapter 2 verse 9. He has called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Marvelous. Marvelous. Hindi ko rin maarok sa aking isip yung marvelous light. Darkness. He called out of darkness. Ito talaga tayo. Dito talaga tayo nanggaling, mga kapatid. Walang kukontra. Ito talaga ang kalagayan natin. Galing tayo sa kadiliman. Sa kaharian ng kadiliman where sin reigns. Ang naghahari ay pawang kasalanan, impurities, unholiness. Pero tinawag tayo ng Diyos. Inilabas niya tayo doon. Inilabas tayo ng Diyos sa kadiliman, mga kapatid. At inilagay niya tayo sa hindi malirip, hindi maunawaan, hindi lubos. Maarok ng ating pangunawa na liwanag. Marvelous. Yung sabi ni Isaiah, holy. Ay, yung sabi ng mga anghel, holy, holy, holy is the Lord. Iba yung kapatid kapag sinabi lang ng holy. God is holy. Pero kapag inulit-ulit mo yon, mga kapatid, iba po yun. And that will be my topic next Sunday. Isaiah chapter 6. Consecration to God. True holiness means dedicating our lives to God's purpose and service. Christians are a holy nation, tulad ng sinabi dun sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Now, ang tanong, how believers can live a holy life? Is this possible or impossible? Tanong ko po,
how believers can live a holy life. Is this possible or impossible? Possible. Sa Diyos. Pero kung ako lang, imposible. Kayo lang, tayo lang, imposible. Agree? Human holiness is not achieved. Human holiness is not achieved through willpower alone. It results from God's grace working in a person's life. So, hindi po natin ito ma-achieve, mapapasa atin sa sarili nating kapangyarihan, sa sarili nating kalakasan, o kagustuhan, o paghahangad. Ito po ay resulta ng biyaya ng Diyos na gumagawa sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pumalakpak kayo. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako, mga kapatid. Praise God. Glory to God. How believers can live a holy life. Number 1, reliance on the Holy Spirit. Napakahalaga. Reliance. Pagtitiwala. Or ang ibang meaning nito, to lean on the Holy Spirit. To depend on the Holy Spirit. Or to trust fully to the Holy Spirit. Mga kapatid, alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Wala tayong maa-accomplish na bagay para sa Panginoon kung tayo lang. Kasi sisingit diyan ang pagiging makasarili ng tao. Kung tayo lang, magkanya-kanya na lang tayo. Ano po? Pero hindi ganun kasi ang pagkatawag sa atin. How to live a holy life. Reliance on the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. The Holy Spirit empowers believers. Empowers me. Empowers you, mga kapatid, to live a holy life and grow in our Christ-like character. Kala natin sa atin, hindi po. Hindi po. Kung tayo lang, makapag-develop tayo ng ganung uri ng pagkatao, kung tayo lang, magiging kawangis kaya tayo ng Panginoong Yesus? Hindi. We rely on the Holy Spirit in every task, sa bawat paggawa natin, sa bawat task, assigned task, yung bawat assignment. Yes, thank you, brother. Sa bawat assignment na naka-assign sa atin, sa bawat ministry, na ginagampanan natin, we need the Holy Spirit's anointing and direction. Every task, every gift, every ministry that God gives us is to be Spirit-empowered. Without the Holy Spirit, no one can fulfill what God has called that person to do, even holiness. Hindi natin kaya ito, mga kapatid. But with our full reliance to the Holy Spirit, kaya natin. Amen? Kakayanin natin maging ang pagiging banal. Hindi po, yes, banal na tayo. Pero may proseso hanggang nandito tayo sa lupa kung paano natin yun ipapakita, ipapamalas. Una sa Diyos, patunayan natin, Lord, thank you. I receive that righteousness, that holiness that you have imputed
into my life, na iyong ibinahagi sa aking buhay, na iyong ibinigay sa aking buhay, patunayan natin. That is why He is calling us to be holy. Kasi nandito pa tayo sa laman, nandito pa tayo sa mundong makasalanan. To live a holy life or live like Christ, we need the Holy Spirit. And to minister like Christ, we need the Holy Spirit. We cannot represent Christ without the Holy Spirit. Ganyan po kahalaga ang banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Amen? Ganyan po kahalaga, mga kapatid. Pangalawa, embracing a new identity. Okay? How believers can live a holy life. Number 1, reliance on the Holy Spirit. Pangalawa, embracing a new identity. Embracing a new identity. Bagong pagkakakilanlan. In Christ, believers are already considered holy by God. Kanina nakita niyo po yon sa 1 Peter chapter 1, verse 5 and 6. Kung paano tayo kinukonsider, kung paano tayo, ano ang pagkakakilala sa atin ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. He considered us holy. The call to be holy is an instruction to live out this new identity daily. Ito na yung pagkakilala ng Diyos sa atin eh. So dapat patunayan natin ito sa Kanya, araw-araw na makita niya na hindi tayo lumalayo doon kung ano ang Kanyang ginawa sa buhay natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Natatakot ba kayo sa akin? may binibigyan lang kasi ako ng mga emphasis. Ano po? Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Pahingi naman akong tubig. Ano sabi? Therefore, basahin natin lahat. Ano sabi dyan? If anyone is in Christ, are you in Christ? Are you in Christ? Now, what are you now? So, if you're in Christ, what are you now? A new creation. Sabihin nyo na, I am a new creation. Bagong nilalang. Kapatid, bagong nilalang na tayo. The old has passed away. Every day, as we live our new identity daily, the old has passed away. It pass away, it pass away, it pass away, araw-araw. Behold, the new has come. As we adapt our identity, the old has passed away. The new has come. Palaging nagbabago, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw, mga kapatid. Again, ano ang sinasabi sa Galatians chapter 2? Ang sabi ni Pablo, nung siya po ay binago ng Panginoon, mga kapatid. Lahat, basahin natin. May kadugtong yan. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. The life I now live in the flesh. Nasa flesh pa ba kayo? Palagay nyo multo na kayo? Palagay nyo mga buto na lang kayo, mga kapatid. We are still in the flesh. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who gave up His life for me, who loved me and gave up His life for me.
I have been crucified with Christ. Praise the Lord. Ano pong sinasabi sa Ephesians chapter 4:22? Everybody read it. Again. Sabay-sabay. May dugtong yan. May kadugtong yan. And holiness. To put on the new self which is created in God's likeness and reveals itself in true life and it's upright and holy. Okay, wala na pala. Ibig sabihin, in true holiness, living in a way that expresses to God our gratitude for our salvation. Sunday na ready mo yung yung sinasabi ko sa'yo? Sige. Pakinggan po natin ito. Ito po ay pambata lang, pero ito po ay makita natin dadagdag kaalaman sa atin, sa ating identity, sa ating bagong pagkakakilanlan. Na maano din yung lyrics? Hindi. Kung alam niyo po yung maiksi lang to, yung kantang to, it will remind us. Ito po yung isa sa mga kanta na tinuturo doon sa Saturday Children's Ministry, doon po sa Muson. Yung alam, kantahin nyo. Would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Meron. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. Meron, kapatid. Kunin niyo po yung mga puntos doon. Una, God sets you free. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of
a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Thank you po. Salamat sa Diyos. Now, mga kapatid, do you now recognize your new identity in Christ? Nakilala nyo na kung sino kayo kay Kristo Jesus, mga kapatid? Now, ang sunod na tanong, do we really live out this new identity daily? Pinapamuhay na ba natin itong ating pagkakakilanlan, bagong pagkakakilanlan kay Kristo? Araw-araw? Araw-araw, mga kapatid, hindi lang kung araw ng linggo, hindi lang po kung tayo ay may fellowship, hindi lang kung tayo ay nasa Bible study, kundi araw-araw ipamuhay natin ang ating bagong pagkakakilanlan sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Hindi po tayo magko-compromise, tulungan tayo ng Diyos. Nasa atin ang kapangyarihan dahil nasa atin ang banal na Espiritu Santo para po tayo ay magtagumpay na maatin pong maipamuhay ang bagong pagkakakilanlan sa atin na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Pangatlo po, how to live a holy life, pursuing purity. Pursue. Yung hahanapin mo siya, hahabulin mo siya, susundan mo siya, mga kapatid. Ay, hindi ako dyan, dito ako susunod. Ito ang susundan ko. Maganda ito. Ganun po, ano? Pursuing purity, paghabol sa kadalisayan. Kadalisayan. Tingnan po natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Tatawid po tayo sa 2 Corinthians 7, verse 1. Kasi ano po, ang sinasabi dito ay believers should cleanse themselves from all that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. Kailangan daw nating linisin ang ating mga sarili sa lahat ng mga bagay na nakakahawa, lalo na po yung kasalanan, madaling humawa sa ating katawan, sa ating espiritu. Nahahawaan pa rin ang espiritu? Yes. Kasi kung hindi nahahawaan, walang mananamlay. Walang manlalamig. Walang magkukonsider na okay lang kahit hindi ako magsimba. Walang ganun, no po. Walang sa pakiramdam na okay lang kahit hindi ako makasimba, no po, hindi ganun. So, nakukontaminate, nahahawaan. Ang sabi po diyan, sa English mo pa rin to ba Crizel? Sa English? 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Huwag na kayo makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag o ang kadiliman? Verse 15. Maari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ang ibig sabihin ng Belial dyan ay yung Diablo o kaya si Satanas. Ano po? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Pag sinabing ano ang kaugnayan? Pag sinabing kaugnayan, relasyon. Ano ang relasyon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kung hindi po natin yan ma-differentiate, mga kapatid, ito yung sinasabi na naghalo yung balat sa tinalupan. Ano, mga kapatid? Pag hindi natin ma-differentiate, makilala, ano po? Ang hindi sumasampalataya at ang sumasampalataya, wala silang relasyon. Next. O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako
at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't humayo kayo sa kanila, hindi humayo yan. Kaya't lumayo. Kaya lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa chapter 7 verse 1, mga minamahal, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ay pangalawang beses nang sumusulat si Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto po ay medyo problematic church yan. Ang daming pasaway dyan. Merong unang sulat si Pablo, yung kanina, yung sinasabi niya doon na you are now a new creation. 1 Corinthians chapter 5 verse 17 yon. Sa unang sulat niya. Ito pangalawang sulat, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Yung kanina, yung mga ipinangako ng Diyos, na siya po ang magiging ama natin at tayo'y kanyang magiging anak. Ano po? Mananahan siya sa atin, mamumuhay siya sa piling natin, magiging Diyos natin siya, at magiging bayan niya tayo. Ito yung kanyang pangako. Pero kung hindi, ang sabi niya, huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. At ang pangako niya, mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat. Sabihin nga natin, ang lahat. Ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu, sikapin. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Sikapin, mga kapatid, sikapin. Hindi ba kayo nag-i-struggle sa paggawa ng mabuti, sa pamumuhay ng may kabanalan, sa pagsunod sa salita ng Diyos? Hindi ba kayo nahihirapan? Nahihirapan tayo, di po ba? Nahihirapan tayo. Kasi nasa laman pa tayo eh. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Kailangan natin total dependence, total reliance, total trust. Kasi mahirap sundin. Kaya sabi ni Pablo, sikapin. Sabi doon, huwag na tayong magkaroon ng kaugnayan sa mga hindi sumasampalataya o hindi mga mananampalataya. Anong sabi sa Psalm chapter 1? Blessed are those who walk not, who stand, who sit, in the way of the sinners. Hindi ka nakatayo doon. Hindi ka nakikitayo sa kanila, hindi ka nakikiupo, hindi ka lumalakad sa kanilang mga lakad. Bakit ang Panginoon? Kumakain din siya kasama nila. Iba yun, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, kung ano yung lakad nila, wag yung iyang anuhin mo. Do not conform any longer to the pattern of this world. Kasi iba yun, di po ba? Iba yung paano na yung mga mahal natin sa buhay kasi hindi sila mananampalataya? Sabi, layuan mo yung mga dati mo ring gawi. Kung ano sila ngayon, na hindi sila nakakilala sa Panginoon, ganyan ang ating dating buhay. Huwag nang balikan. Dating tayo yun eh. Sikapin natin na huwag na yung dating buhay ang umiral, umanaig, o nasusunod. Chapter
At 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Kaya sa pagsisikap na yan, isa ito sa mga kasagutan. Huwag nating ihiwalay ang sarili natin na hindi tayo dadalo sa mga gawain ng Diyos. Kasi, kapatid, pag hindi na tayo dumalo sa mga gawain ng Panginoon, at masanay tayo na pwede naman palang hindi dumalo, yung iba nga dyan, ni leaders pa, hindi rin dumadalo. Huwag tayong gaya-gaya ha. This is a very personal commitment to our God. Sikapin. Pursuing purity. Paghabol sa kadalisayan. Alam natin, may kulang pa. Kaya hinahanap natin, sinusundan natin, hahabulin natin yung pagiging ganap. Kayo nagsasabi sa sarili nyo, hindi pa ako ganito, hindi pa ako ganyan, mahina pa ako, may kulang pa sa akin. Yes, lahat tayo may ganyan. Pero kailangan mayroon tayong hahabulin, meron tayong hinahanap, meron tayong sinusundan. At yan yung pamumuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi po diyan, sikapin ninyo, yan, panibagong sikap. Sikapin ninyong makasundo ang lahat, sabi natin, ang lahat. At magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Tayo po we are in one family. Pamilya ng Diyos. Kahit hindi tayo lumaki, nagkita-kita na lang tayo, may mga edad na tayo Malalaki na tayo, mga kapatid. Iba-iba yung kinagisnan nating magulang, iba-ibang kapaligiran ang nag-impluwensya sa atin, mga barkada at kung ano-ano pa mga kapatid. Kaya may pagkakaiba tayo. Pero hindi nangangahulugan, magkaaway na tayo. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo magkabati. Di ba kahit yung magkakapatid sa loob ng bahay, minsan nagkakaroon ng misunderstanding, miscommunications, mga kapatid, hindi nangangahulugan, hindi na tayo magkakapatid. Kahit sa Biblia po, kailangan nilang maghiwalay. Ang mga alagad, kasi mayroon din silang kanya-kanyang mga differences. But it doesn't mean na hindi na natin talaga sila kasundo. Meron lang it does not mean na ito yung division, ito na yung pagkabahabahagi, ito na yung pagkakanya-kanya. Hindi po ganun. Maaring iba lang po yung pananaw natin, ang level ng ating pagkaunawa minsan sa mga bagay-bagay. Pero hindi po nananaig na tayo po ay magalit, umamuhay sa galit, sa sama ng loob, mga kapatid. Dahil meron tayong pinagsisikapang maabot. Amen? Ang pang-apat po, choosing God's ways. Choosing God's ways. Piliin natin ang pamamaraan ng Diyos. Living a holy life involves making daily choices to obey God's word rather than giving in to sinful desires. Living a holy life, ang pamumuhay ng may kabanalan, it involves, sabi dito, may kalakip itong paggawa ng pang-araw-araw na pagpipili. Choices. To obey or not to obey. To pray or not to pray. To read the word or not to read the Bible.
Di ba? No? Magalit ka o hindi ka magalit? Batiin mo o hindi mo babatiin? Hayaan mong kainin ka ng iyong sama ng loob o release it to God. Forgive or not to forgive. Forget or remain in remembering that the pains, the hurts, punong-puno ng pagpili in practical ways. Pamimili. Mga kabataan, di ba? Ayaw kong kumain. Ano ba namang ulam na yan? Hindi ako kumakain dyan, mapili. Ano po? Oo. Pag ulam ng umaga, hindi nakakainin sa tanghali. Iba na ang choice, no? Pipili. Piliin mong butasin ang baga mo o piliin mong maging malusog. Piliin mong magiging anong tawag doon? Yung nagaano yung pangsasalita mo? Yung hindi na tama yung pagbulol-bulol, no? Piliin mong maging bulol o piliin mong maging tama yung klaro yung pagsasalita mo. Kasi nagbubulol kaya yung mga nagdudroga. Iba na. Hindi mo maintindihan. Ano daw? Ang sabi? Bubulol? Pastor, hindi mo na maintindihan. No? Kasi nang-iiksi ng dila. Umiiksi ang dila yata. Sabi ni Pastor, ganun daw yun eh. Tapos parang yung namumula ang mata. Parang diver, yung nagda-dive, palaging pula ang mata, sumisisid sa tubig na nakadilat. Punong-puno ng pamimili. Christian, choosing God's ways. Tingnan po natin ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Everybody read. Everybody read. Okay. For God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kahalayan, kundi sa kabanalan. Uncleanness, kahalayan. Kabastusan. Kaya ako naiinis ako ayan na naman, ako sa jeep pag ako sumasakay, yung mga music palaging may double meaning. Nagmumura. Punong-puno ng kabastusan. Huwag tayo mag-enjoy doon, mga anak. Huwag kayo, umiindak din. Mag-ingat kayo. Baka bigla niyong makita, ay si pastora pala, katapat ko pala. No? Dapat hindi tayo komportable. Kapag kahalayan ang pinag-uusapan, o kaya ang ginagawa, o kaya ang tinatakbo ng kaisipan, we should not be comfortable with it. Hindi tayo maging komportable doon. Kasi hindi natin buhay yan. Hindi na yan ang ating pinipili. It's not anymore our choice in life. Tama? For God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Ibaba mo yan sa verse 8. Mayroon? Okay, read. That despises not man, but God,
who has also given unto us His Holy Spirit. Kaya ang sino mang ayaw sumunod sa katuroang ito, ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin ng Kanyang Espiritu Santo. Holy Spirit. Banal na Espiritu. Thank God. Hindi malaswang Espiritu ang ibinigay niya sa atin. Holy Spirit. Banal. Na ano nyo pa po ba yan? Akala natin Holy Spirit, banal na Espiritu. Ang kabanalan ng Diyos, ang Espiritu ng kabanalan, nasa sa atin, ibinigay niya, pinagkaloob. It's a gift from God. Salamat sa Diyos, mga kapatid. We have so many 100 times na pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Yung mga kaloob na ito, mga kapatid, hindi ito kaloob na mabibili sa tindahan. Ito ay idini-desire ng ating puso. Dapat ito po yung pinagsisikapan natin. Kaya ang sino mang ayaw sumunod, pipiliin pa rin yung kalaswaan, kahalayan, mga kapatid. Pag hindi tayo sumusunod nun, hindi tayo sumusuway sa tao, kundi sa Diyos. Very serious yan. Hindi tayo sumusuway sa kalooban. Hindi tayo sumusuway sa tao, kundi sinusuway natin. Blatantly. Para bang, ano ibig sabihin nun, Noy? Masyadong obvious, masyadong bulgaran. Tahasan. Blatantly. Na tayo ay sumusuway, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Na siyang nagkaloob sa atin ng banal na Espiritu Santo. So then, whoever rejects this teaching is not rejecting human being, but God, who gives us His Holy Spirit. God's holiness is not an aspect of who He is or what He does. No, God's holiness is the essence of who He is. Essence. Yung kalikasan mismo ng Diyos. Ibig sabihin, in everything He does, everything God thinks, everything God's desires, everything He speaks is utterly holy in every way. Lahat kabuuan ng Diyos. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Isaiah, no? Holy, holy, holy. Hindi lang natatapos doon. Ano sabi niya? The whole earth is filled with His glory. Salamat sa Diyos, siya po ay banal. Alam niyo po, kung hindi banal ang Diyos, we were the most miserable man on earth. Alam niyo ba yun? Ano po? Salamat. Miserable. Miserable na yung buhay nito. Miserable pa sa pangalawang buhay. Kaya walang mga kapatid, wala tayong choice kung di ang sumunod, kung di ang yakapin ang turo ng Diyos.
Holiness, tulad ng sabi ko kanina, is not a suggestion, it's a calling. God in His love calls us to be set apart, to reflect His character and to live in a way that honors Him. It means choosing God's way over our own. And it's about walking in obedience, surrendering daily to God's will, and letting the Holy Spirit shape us. Let's answer the call. Are you willing, mga kapatid? Handa ba tayo sa pagsunod sa panawagan na ito ng Panginoon? Let's answer the call. Holiness isn't out of reach. Ang kabanalan na hindi ito isang bagay na hindi natin kayang maabot. It's God's beautiful plan for us to walk in His presence and power. Kaya today, let's choose holiness. Choose God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Dakilang Ama, hindi man maabot, lubos na maabot ng aming isip at pangunawa ang inyong kabanalan. Ngunit marararamdaman po namin, Lord. Ito po ang totoong linis, malinis na buhay. Hindi dahil kami naligo o hindi, Lord, dahil kami ay malinis sa katawan. Kundi, Lord, hindi ito panlabas, kundi ito ay panloob na kalinisan ng aming buhay. At salamat po, dakilang Ama, hindi nagkulang ang mga salita mo upang hindi magkaroon kami ng katwiran na hindi namin ito kayang sundin. At higit sa lahat, na sa amin ang tulong, ang gabay, ang pangunguna, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo upang maganap ang kabanalan mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Panginoong Diyos, ito po, this is our cry for today. To live a holy life. Dahil dito lamang namin mapapatunayan sa mundo, sa mga taong nakapaligid sa amin, sa bawat isa, na tunay ngang kami ay mga anak mo. Pinalaya mo na kami, Lord, sa kadiliman ng kasalanan at inari mo kaming ganap na iyo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, dakilang Ama, at sinilyuhan mo pa kami ng Santong Espiritu. Kaya lubos, Panginoon, na tunay nga kami ay pagmamay-ari mo, mga anak mo, mga anak ng Diyos na banal. In Jesus' name, Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, let us proceed to our Holy Communion. Take note of the word Holy Communion. Banal na hapunan. Holy Communion. Wag muna, kapatid, saglit lang. Diyan muna kayo. Okay? Ito po ay uri ng ating pagsamba. Bahagi po ito ng ating pagsamba. Nagdadala sa atin upang muli nating maisip ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, muli pong, alam nyo, mabisualize natin. Kung baga sa picture, maano natin yung nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kung paano niya tayong tinubos. Sana mabilis lang, kasi siya naman ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan. Bayaran niya lang si Satan. Anong gusto mo? Ilang toneladang ginto ang gusto mo, Satanas?
para maibalik lang sa akin ang aking mga nilikha. Hindi po yun sapat. Hindi po yun papasa sa requirement para tayo matubos sa ating kasalanan. So, ito po ang ating gagawin is a reaffirmation of our fellowship na tayo tunay na nakipag-isa na. Na tayo po ay mga mananagumpay. At ito'y bahagi ng ating pagdiriwang ng tagumpay na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ito po ang Holy Communion. Kung tunay tayong nagsisisi na sa ating mga kasalanan, kung tunay tayong nagtiwala na sa Panginoong Jesucristo sa ating kaligtasan, kung tunay na nating itinalaga at isinusuko ang ating buhay sa pagiging Panginoon ng Panginoong Jesucristo, then we are welcome to partake in the Lord's Supper. Dahil, mga kapatid, meron pong warning sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 11:27 ang sabi dan, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Paano tayo magiging unworthy, mga kapatid? If we are not, kung hindi po natin ito tatanggapin ng may buong paggalang, pagkilala kung sino siya, mga kapatid, buong sinseridad sa ating puso at pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba dahil alam natin na hindi tayo karapat-dapat. And buong pusong nagpapasalamat. Kung hindi tayo marunong mag-sincere thankfulness, yung totoong nagpapasalamat, then para bang ang ginawa ng Panginoon Jesucristo ay para bang hindi natin talaga nabibigyan ng kahalagahan. So, sa pagdating po sa inyo ng tinapay at ng kopa, po, remember the Lord Jesus Christ. What He did for you, what He did for me. And then, be thankful to God. At kung meron pa kayong nakikita na intentional, ginagawa nyo kahit alam nyong mali, repent. Repent. Pagsisihan po natin. And turn to God. Turn to God. And look at Him as a holy God. Lord, tulungan mo ako. Ayoko na, Panginoon. Bibitawan ko na ito. Hindi ito, Lord, kawangis mo. I don't want to conform anymore to the world's ways. Sa pamamaraan ng mundo, pamamalakad ng mundong ito. Gusto ko, Panginoon, na magiging totoo kung ano ang sinasabi ng salita mo, yun ako, Panginoon, anak mo ako. Hindi mo ako iniwan. I am accepted and not forsaken. I am forgiven. Hindi po tayo, you love me and you are not against me. I'm a son of God. Yes, I am. Amen? Sige po, mga kapatid. Please distribute. Manatili po tayo. Huwag tayong magkwentuhan. Manatili tayo sa kaayusan. Paggalang sa presensya ng ating Panginoong Diyos na banal. Above all nature and all created things, above all wisdom and all
muna bigyan yung mga bata. Mga bata. Lena. Crucified, laid behind the storm. You live to die, rejected and alone, like a Yung mga bata po, rose huwag na bigyan. trampled on the ground. You took Sandali the lang. fall, Pakilagay na lang yun, sis. thought of me above all. Crucified behind the sword, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hawakan po natin ang tinapay, purihin ng Panginoon. Ang tinapay po ay nagsimbolo ng ating kaligtasan sa katawan ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus. Ito po ay nakatanggap ng hindi mabilang na mga sugat na siyang nagpahirap sa kanya ng lubos. Ngunit lahat yon ay kanyang binata. Dahil mahal niya ako at mahal niya ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginawang pag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Tas po natin ang tinapay. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is offered as a sacrifice for you. Do this in remembrance of me." Bago po natin kainin, manalangin muna ako. Amang Banal, maraming salamat po sa inyong katawan. Nagsisimbolo ng kaligtasan ng bawat isa. Lord, wala pong pumilit sa inyo, kundi kusang loob nyo po. Kusang loob kayong isinugo ng Ama dito sa lupa. At kusang loob nyo rin sinunod ang kalooban ng Ama upang ialay ang inyong buhay, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ang lahat ng iyon para sa kapatawaran at sa kaligtasan ng bawat isa. Purihin ang inyong banal na pangalan. In Jesus' name, kainin po natin ang tinapay. Ito po ay nagsisimbolo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang kanyang dugo, ang sabi po sa banal na kasulatan, ito
ito ang maghuhugas sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Pinawalang sala, we will have been justified. Pinawalang sala tayo ng Diyos sa lahat ng karumihan na ating nagawa laban sa Kanya. Sa banal na dugo ng Panginoong Kristo, ito ay nahugasan. At tayo ngayon ay malinis na. Tayo ngayon ay tinuri ng banal sa harapan ng Diyos dahil sa banal na dugo ng Panginoong Kristo. Salamat, Lord, sa inyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord, dahil sa inyong banal na dugo nabura ang aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na mamuhay ayon sa inisuot mo sa aming katwiran. Malinis, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat po, Panginoong Jesus. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pagbahagi namin ng banal na hapunang ito. Muling pinaalala mo sa amin, Lord, ang inyong buhay, ang inyong sakripisyo, ang inyong pagkamatay, ang inyong paglibing sa inyo at inyong muling pagkabuhay, lalo na ang inyong muling pagbabalik, upang kami, Panginoon, ay sunduin kung saan kayo naroroon, ay paroroon din kami. Maraming salamat po, dakilang Ama, ito po ang aming buhay na pag-asa. Kaya Panginoon, patuloy kaming susunod. At Panginoong Diyos, hindi lamang kami tagapakinig, kundi patuloy naming ipamuhay ang aming mga natutunan sa inyong mga salita sa tulong at gabay at grasya ng banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. To God be the glory. Behind the storm, you live to die. Rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. I thought of me above all. You are crucified, laid behind the sword. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamagitan ni Pastora
purihin ang Panginoon at dalangin po natin na sa araw-araw pagsikapan natin na magagawa po natin yun sa tulong ng Panginoon. Dadako na po tayo sa pagkakaloob ng ating mga ikapo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo at hawakan po natin ang ating mga kaloob para sa gawain ng Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na minsan pa po, Panginoon, namin pong napakinggan, Lord, ang talagang dapat po namin na gawin, Panginoon, bilang mga anak mo, God. Maraming salamat po, Lord, at maging, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na kami po ay magkaloob sa inyo, Lord. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito, Lord, na ito po ay magagamit, O God, sa ikalalawak pa ng inyong mga gawain, Panginoon, at maging, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga kaloob na ito, Lord, marami pa pong mga kapatiran namin, Lord, na maabot nito, Lord, at sa gayon, O God, ay madala po, Panginoon, sa inyong gawain, Lord. Maging, Panginoon, yung mga aming kapatiran sa mga oras na ito, Lord, nagkaloob. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa kanila, Lord. Patuloy mo po silang ingatan, Lord, sa kanilang pagtatrabaho, sa araw-araw ng kanilang pagpasok, Panginoon, maging sa kanilang pag-uwi, God. Ganon din po, Lord, sa mga kapatiran na sa ngayon ay walang kakayahan na magkaloob, Lord. Pero, Panginoon, ang kanilang puso, Lord, ay binigay sa inyo at nandito, dinala po ninyo sila, Panginoon. Lord, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy ka po na mag-provide sa kanilang pangailangan at magbigay pa po, Panginoon, ng kanilang mga hanap buhay at magtrabaho, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo po sa kanila. At maraming salamat po, Lord, sa pagtugon sa aming mga dalangin ngayon. At maraming salamat po at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen.